John chapter 4 verse 1 to 26. Therefore, when the Lord knew that the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, though Jesus himself did not baptize but his disciples, he left Judea and departed again to Galilee, but he needed to go through Samaria. So he came to a city of Samaria, which is called Sychar, near the plot of ground that Jacob gave to his son Joseph. Now Jacob's well was there. Jesus therefore, being wearied from his journey, sat thus by the well. It was about the 6th hour. A woman of Samaria came to draw drink, for his disciples have gone away into the city to buy food. When the woman of Samaria said to him, "How is it that you, being a Jew, ask a drink from me, a Samaritan woman? For Jews have no dealings with Samaritans." Jesus answered and said to her, "If you knew the gift of God and who it is who says to you, 'Give me a drink,' you would have asked him, and he would have given you living water." The woman said to him, "Sir, you have nothing to draw with, and well is deep. Where then do you get that living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well, and drank from it himself as well as his sons and his livestock?" Jesus answered and said to her, "Whoever drinks of this water will thirst again, but whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water, springing up into everlasting life." The woman said to him, "Sir, give me this water, that I may not thirst, nor come here to draw." Jesus said to her, "Go call your husband, and come here." The woman answered and said, "I have no husband." Jesus said to her, You have well said, I have no husband. For you have had 5 husbands, and the one whom you now have is not your husband. In that you spoke truly." The woman said to him, "Sir, I perceive that you are a prophet. Our fathers worship on this mountain, and you Jews say that in Jerusalem is a place where one ought to worship." Jesus said to her, "Woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. You worship what you do not know. You worship what you do not know. We know what we worship, for salvation is of the Jews. But the hour is coming, and now is, when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is speaking more to worship him. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth." The woman said to him, "I know that the Messiah is coming, who is called Christ. When he comes, he will tell us all things." Verse 26, Jesus said to her, "I who speak to you am he." Ulitin ko yung 26. Jesus said to her, "I who speak to you am he." Okay? Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na aming Ama, muli kaming nagpapasalamat sa gabing ito na binigyan mo kami ng pagkakataon na makapagpahayag na iyong masalita. Salamat po sa pribilehiyo na binigyan mo sa akin at gabayan mo po ako, Lord. Ang banal na Espiritu po, Lord, ang magsasalita para sa akin upang maipahayag po, Lord, ang iyong mensahe sa mga taong makikinig ngayon at kung sino mang maabutan ng message na to. Lord, i-bless mo rin po kaming makikinig. Buksan mo, Lord, ang aming espiritual na pag-iisip upang marinig namin, Lord, ang iyong mensahe. Salamat muli at dalangin namin to sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. So, dito po ay tinalakay po natin na ito po yung Samaritan woman. Siya po ay nakatira sa isang lugar na very unique sa kanila at very parang hindi sila
parang hindi sila masyadong allowed na pumasok doon, or parang yung mga Jews ay pinagbabawalan sila o ayaw nila doon. So sa gabing po ito ay tatalakayin natin yung background nitong account ni John dito, kung bakit nangyari ito. Pangalawa, tingnan natin yung point ng Samaritan woman, at the same time titingnan natin yung spiritual na implication dito. Ang pinaka bottom line dito is Jesus Christ revealed or said to the Samaritan woman that he is the Messiah. So yun ang pinaka importante, kasi the Messiah is the one they're expecting to come. Sa atin medyo malinaw ang Messiah, kasi ang Messiah sa atin bilang mga Gentiles ay ito yung spiritual talaga. More on spiritual tayo, kasi nakikita na natin ang mga accounts sa Bible na tayo ay dumating dito ang isang God na si Jesus Christ, nagkatawang tao, nag-incarnate, and He is the Messiah, Christ. Kaya nga yung Christ, ibig sabihin yan, Messiah yan. And siya ang dadating dito upang iligtas tayo, hindi sa political na pagkaalipin natin, ngunit sa spiritual na kalagayan. So una-una po titingnan natin yung account kung bakit nagkaganito to. So alam po natin si Jesus Christ ay nagbaptize doon siya sa Ilog Jordan. Nakita natin na siya ay binaptize ni John. At si John nga ang nagsabi, behold, the Lamb of God, no, na takes away the sin of the world, no. Tapos dito ay nandun sila sa bandang Jordan, dito sa bandang southern part, which is Judea, no. Ang Palestine ng kapanahonan nila, may mga probinsya yan. Sa southern part, nandun yung Judea, parang nandun yung Jerusalem, yung pinakasikat na city nila, nandun din yung Bethlehem, saka yung mga Bethany, nandun yung mga town na yan. Tapos sa upper town, mayroon doon parang Galilee, no? Nandun yung Capernaum, nandun yung lake na yung Sea of Galilee na sikat talaga, at doon marami ang account Jesus Christ sa Galilee. Pero itong Samaria na to ay nasa gitna ito. So imaginein mo lang, ang nasa south ay Cavite, ang nasa north ay Bulacan, halos ganun kalayo. Tapos ang in between nila ay Metro Manila. So itong Samaria ay nasa gitna ito. Ngayon, ang usually ang mga route ng mga pagbabiyahe nila ay dito sila sa bandang east side. Kung galing sila dito sa Judea, dito sila dadaan sa may Jordan River sa may east side. At dadaan sila doon sa Decapolis, yung parang 10 cities. Kung doon naman sila sa sa Galilee naman, doon din sila dadaan sa sa mga eastern side, no? Kaya nga yung pagpunta ni Jesus Christ nung huli, dito na siya dumaan sa may Decapolis sa eastern side. Pero dito ay pumasok siya sa Samaria. Sabi dito, therefore, when the Lord knew that the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, though Jesus himself did not baptize, but his disciples. So, nagbaptize sa mga disipulo ni Jesus Christ. Hindi naman talaga si Jesus Christ ang nagbaptize. Ang nakasabi dito, he left Judea and departed again to Galilee. So, papasok po pabalik-balik kasi yan si Jesus Christ Kasi siya nakatira sa Nazareth, sa Galilee yan. Nandun yung mga fisherman, sina Peter, sina James, Andrew, and John, mga fisherman yan. Nandun din sina Matthew. Karamihan sa kanila mga Galileans. Pero bakit sila pupunta dito sa may southern part sa Judea? Kasi nandun yung Jerusalem, nandun yung templo So kailangan lang pumunta doon, pabalik-balik sila. In fact, required sila ng 3 times year pupunta sila sa Jerusalem. Yung Passover, yung Yom Kippur, yung Day of Atonement, saka yung Tabernacle, Feast of Tabernacle. So yung parang required sila, parang pupunta doon. In fact, si Jesus Christ ay hinandog din yan sa Jerusalem. So si Jesus Christ ay Hudyo talaga yan. Sumusunod siya sa mga alituntunin ng Hudyo. Sabi dito, but he needed to go through Samaria. So, siyempre ang God ay may plano na siya. So he came to a city of Samaria which is called Sychar,
near the plot of the ground that Jacob gave to his son Joseph. So mayroon ditong isang dito sa kapanahonan ni na Jacob ay mayroon silang mga well doon na binibuild doon, no? At nandun pa yung well, napakatagal na noon. Now Jacob's well was there. Jesus therefore being wearied from his journey sat thus by the well. It was about the 6th hour. So imaginein mo, tanghali kasi 6th hour. Ang ibig sabihin nito, alas 12 ng tanghali. Kasi nagsisimula ang time ng mga Hudyo ng alas 6 ng umaga. Pag sinabi mong first hour, 7 a.m. yon. Pag sinabi mong third hour, 9 a.m. Pag sinabi mong 6th hour, ano yan? Parang 12 a.m. Kaya namatay si Jesus Christ, 9th hour, 3 p.m. Huh? A woman of Samaria came to draw water. So, pumunta si Jesus Christ doon kasi ang kanyang mga alagad ay pumunta sa syudad sa Sychar. Pero doon siya, intention ni Jesus Christ talaga, by kanyang plano talaga, na pumunta doon sa well na yan. Nakaupo siya doon, yung kanyang mga alagad ay pumunta sa bayan, bumili ng pagkain. Pumasok ngayon ang eksena na mayroong Samaritan woman. O, ito na. A woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, "Give me a drink." No? So, humingi si Jesus Christ, for his disciples had gone away into the city to buy food. Then the woman of Samaria said to him, "How is it that you, being a Jew, ask a drink from me, a Samaritan woman? For Jews have no dealings with Samaritan." So, makikita natin mayroon ditong parang account na hindi maayos ang relasyon ng ang Hudyo sa Samaritan. Kasi alam po natin ang mga klase ng tao, yung major na tao talaga, Hudyo at saka Gentiles. No, malinaw na malinaw sa atin yan. Hudyo, yung mga Jews, yung mga ninuno talaga ng nina Abraham, Isaac at Jacob. Ngayon, itong 10 tribes ito ng Israel, itong 10 tribes 12 tribes ito ng Israel, si Reuben, Simeon, Levi, Judah, tapos yung anak ni Naphtali, tapos si Dan, no? Tapos yung Asher, si Gad, tapos Isakar, Sibulom, tapos yung anak na ni Rachel talaga na si Benjamin at saka si Joseph, no? Yan ang 12 tribes. Itong 12 tribes na to nahati into 2 portion dahil sa kasalanan ni Solomon. Yung 10 tribes, yung sinabi kong 12 tribes minus ng kay Judah at saka kay Benjamin. Yun yung southern part. At saka yung mga Levi, yung Levites kasi, yun yung mga priest na hindi sila kasama doon sa 12 tribes, no? Kasi yung 12 tribes nahati yan, 10 tribes doon sa taas, northern part, 2 tribes si Judah at saka si Benjamin dito sa baba. Ngayon itong 10 tribes na to, nasakop ito ng Assyria on 722 BC. Itong Judah, which composed of Judah and Benjamin sa Jerusalem side, hindi kaagad nabihag ito ng Assyria. Itong mga Assyria, kasama ang Samaritan at Galilea, ang Judah lang naiwan. Itong Samaritan at saka Galilee, nabihag sila ng Assyria. Importante ito kung bakit natin sinasabi ito. Nung nabihag sila doon, dinala sila lahat doon. So, nabakante yung Samaria at saka yung Galilee. Ngayon, hindi sila pinabalik. Ang pinabalik, yung mga natives doon sa Assyria, pinabalik sila dito sa Samaria. Pero mayroon pinadala, naghandog sila ng mga handog nila ng mga sa kanilang mga idols. Nagalit ang Diyos, pinadalan sila ng mga lions. Ngayon, nag-report sila sa king of Assyria na parang, paano ito? Mayroon yatang ibang god dito. So sabi ng king, sige, papadala ko yung mga priest talaga ng Israel para tulungan kayo. So, ngayon, itong bayan ng Samaria ito, hindi ito kinoconsider ng mga Hudyo kasi parang kalaban nila ito Kasi nung nabihag ulit itong Judah at saka Benjamin ng Babylon after 200 years, 586 BC,
nabihag sila ng Babylonia. Pero yung 10 tribes na yun, nawala na yun. Yung iba bumalik, yung iba hindi. Ngayon, after 70 years, pinagbigyan sila ni Artaxerxes sa ni Darius na i-build ulit yung temple sa Judea. Ngayon, pag nag-build ng Judea, meron na nakatira sa Samaria. Ang nakatira sa Samaria, mga Samaritans. Hindi sila pure na mga Hudyo, parang hybrid sila. So, natandaan natin si Zorobabel, si Nehemiah, at saka si Ezra, nagbibuild sila ng dito. Marang may taga-Samaritan na kinakansawan sila, no? So, ang nila dito, magkalaban talaga yung Samaria at saka sa Judea. Kasi itong mga Samaritan woman ay hybrid dito, hindi to pure na Hudyo. So, bibigyan natin ng pangatlawang classification. Mayroong Gentile, mayroong Jews, mayroong Samaritan. Ang Samaritan, lahi din sila na ni Jacob, pero hindi sila pure breed kasi nahalahian na sila ng iba't ibang mga countries eh. So, ngayon yun ang nangyari doon, no? Si Jew at saka Samaritan. Kaya magtataka kayo, bakit ganito sinabi ng woman? The woman of Samaria said to him, "How is it that you being a Jew ask a drink from me, a Samaritan woman? For Jews have no dealings with Samaritan." Di ba magkalaban tayo? Some sort like that. Kasi mayroon ng history na sinira din nila yung templo ng Samaria ng mga Hudyo nung ilang taon na, no? History, according to history, no? Pero sa kanilang kapanahunan dito sa kapanahunan ni Jesus Christ, may away talaga sila, no? May away sila kasi hindi pwedeng magsimba ang taga Samaria doon sa templo na nandoon sa Judea, sa Israel. Magkaaway sila. Kasi in fact nung nahati sila, nag-build din sila ng temple doon. So ngayon ang sabi nito, Jesus answered and said to her, "If you know the gift of God, and who is it who says to you, 'Give me a drink,' you would have asked him and would have given you living water." So sabi ni Jesus Christ, kung alam mo lang kung sino itong nagsasalita sa iyo, na humingi sa iyo ng drink, ay hingi ka sa akin ng living water. So pumapasok na si Jesus Christ ng spiritual. Sabi nito, para mayroon lang tayong balance dito. The woman said to him, "Sir, you have nothing to draw with, the well is deep. Where then do you get the living water? Are you greater than our father Jacob?" O, nakikita natin, father din nila si Jacob. Kasi si Jacob, tatay yan ng 12 tribes of Israel. Tatay ng 12 tribes of Israel yan. Silang Samaria ay 10 tribes sila, pero nawala na sila. Ngayon, tatay din nila si Jacob, no? So, di sila parang, in some sort, technically, Israelites din talaga sila. Saka Hudyo din sila, pero nalahian nga sila eh. Kaya mayroon parang pangalawang classification. Are you greater than our father who gave us the well and drank him as well as his sons and his livestock? Jesus answered and said to her, "Whoever drinks of this water will thirst again. But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life." So Jesus Christ is parang dahan-dahan niyang nire-reveal na I did not come na Messiah na ililigtas ko kayo sa political and economic freedom, pagka-bandage nyo. Ililigtas ko kayo, mayroon akong ibang adikain dito. And it is more on spiritual. Kasi ang in-expect ng mga tao ay Messiah na mag-ahon sa kanila sa kahirapan. Pero ang binapalagay dito ni Jesus Christ, whoever drinks of this water will thirst again. Yung mga natural water. But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. So if we have the spiritual water, parang Holy Spirit yan na lalabas sa ating mga buhay. So ito na ang sabi ng woman. The woman said to him, "Sir, give me this water, that I may not thirst, nor come here to draw." Jesus said to her, "Go, call your husband and come here." So sabi ni Jesus Christ, para lang may paraan si Jesus Christ kung paano niya talaga i-reveal ang kanyang sarili, di natin alam, tinanong niya, "O sige, puntahan mo yung husband mo."
Sabi niyang babae, wala po akong husband. Nang pumasok na si Jesus Christ ngayon dito na, o nga, wala kang husband kasi may nag-divorce ka ng 5 husbands mo. At yung kasama mo ngayon ay hindi mo husband. Nagulat ngayon ang babae. Minsan, sa ating mga buhay ay dapat makita din natin ang parang power ni Jesus Christ na alam niya ang ating buhay. Alam niya ang ating buhay. Kung hindi tayo nakatago sa Kanya, katulad nitong babae, namangha ang babae dito. Sabi niya, the woman said to him, Sir, I perceive that you are a prophet. So, ang una niyang, ordinary lang na tao. Pangalawa, sabi niya, mukhang propeta ka kasi alam mo yung mga nangyari sa akin eh. Sabi niya, ito na ngayon, our father worship in this mountain and you Jews say that in Jerusalem is the place where one ought to worship. So, mayroon silang division, even in religion, spiritually, kasi sabi na, ang sabi ng mga ninuno nyo, doon na kayo magsisimba sa Jerusalem Temple. Kami, kasi hindi na kami pumunta doon, sabi ng aming mga ninuno, dito kami magsimba sa mountain, parang Gerizim, yung parang isang mountain nun, na parang, ang pangalan nun ay parang, kalimutan ko na yung mountain na. Pero, yun ang parang doon, na, yun ang mountain na sinasamba nila. So, mayroon na kaagad distinction ang Samaritan dito. Samaritan, hindi sila nagsisimba sa templo. Bawal nga sila. Ngayon, itong mga Hudyo, sa templo sila nagsisimba. Tapos, kung pumasok sila sa Samaria, medyo mayroong cultural differences. Kaya nga siya, this woman said to him, Sir, I perceive that you are a prophet. Our father worship on this mountain, and you Jews says that in Jerusalem is the place where one ought to worship. Ito na ngayon ang medyo may revelation si Jesus Christ. Jesus said to her, Woman, pakinggan niyo to, verse 21. Jesus said to her, Woman, believe me that the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. You worship what you do not know. We know what we worship, for salvation is of the Jews. Mabigat ito, sabi nga, Woman, tandaan mo sa mga susunod na mga araw in the future, hindi na magsasamba dyan sa mundo na sinasabi niyong magsasamba kayo, at hindi na rin magsasamba sa templo ng Jerusalem, Ngayon, sabi niya, we know that we worship for salvation is of the Jews. Bakit naman salvation is for the Jews? Kasi sa kanila, progressive revelation, dapat ang ating salvation ay nagsisimula sa mga Hudyo. We cannot have our own salvation. We cannot have our own religion. Dapat ang ating pananaw ay galing sa mga Hudyo. Galing doon sa mga Old Testament. Galing talaga kay Jesus Christ. Hindi tayo pwede mag-imbento ng relihiyon na hindi sa mga Hudyo nang gagaling. Although, makikita natin dito na mayroon naman talagang difference na ito ngayon, si Jesus Christ ay ang revelation niya sa mga Jews muna, kaya nga pumunta siya sa Galilea, pumunta siya sa Judea, sa mga templo. Pero ito special ito, parang pumapasok siya sa Samaria. In fact, sa bandang dulo dito, na nag-stay siya ng 2 days dito sa Samaria para i-reveal talaga ang kanyang Ang point ko dito ay, Jesus Christ came to this world, siyempre para sa Hudyo, sa Samaritan, although Jews din technically, pero hybrid sila. And then to the Gentiles, to us, na talagang hindi tayo kalahi ng mga Hudyo. Hindi natin ninuno si Jacob, hindi natin ninuno si Abraham, hindi natin ninuno si Isaac. But because of Galatians 3:16, naka-integrate tayo sa blessing, kasi ang blessing na makukuha natin because of Jesus Christ. Sabi sa Galatians 3:16, although alam nyo na to, parang makita lang natin dito, paano tayo makaka-benefit, Kasi tanong din yan si Jesus Christ ba ay para sa mga Hudyo lamang? Siyempre dito para sa Samaria siya, Pero sa mga Gentiles, ang sabi dito sa Galatians 3:16. Sabi dito sa Galatians 3:16. Simulan natin sa 15. Brethren, I speak in the manner of men. I speak in the manner of men. Though it is only a man's covenant, yet it is confirmed, no one annuls or adds to it. Kasi, ito about the law ito.
Now to Abraham and his seed were the promises made. He does not say unto seeds as of many, but as of one, unto you, to your seed, who is Christ. So, salvation is by Christ talaga. Salvation is by Christ. Whether you are a Jew, you are a Samaritan, or a Gentile. Actually, ang Jew, medyo ano pa to eh, parang mayroon pa tong dalawang division eh. The remnants, kapanahon na ni Jesus Christ, the remnants talaga ng mga Hudyo at saka unbelieving Jew. So, ihiwalay din natin ito mga Hudyo. Yung mayroong mga remnants talaga na naniwala kay Jesus Christ. Pero mayroong mga unbelieving Jew. In fact, maraming mga unbelieving Jews ngayon na hindi pa talaga sila nakarating kay Jesus Christ. So, itong mga remnants of Jesus Christ, remnants of talaga, na preserve ito ng God para ma-retain talaga yung word, no? Preserve. Pero meron talagang isa pang grupo na unbelieving Jews. Later on, babalik ang Panginoon sa kanila because of Romans 11, babalik siya. Pero ngayon makikita tayo ng apat na klase ng tao. Jews, believing Jews, unbelieving Jews, Samaritan, and Gentiles. So ngayon, magpapasalamat tayo sa Panginoong Jesus kasi una-una, nireveal niya doon sa mga believing Jews. Although nireveal niya doon sa unbelieving Jews, pero sabi na, hindi kayo naniniwala sa akin. In fact, nung pumasok sa Jerusalem, sabi niya, umiyak siya. At nung sinabi niya sa mga, naawa sa kanyang mga babae, sabi niya sa mga babae na, huwag kayong maawa sa akin, maawa kayo sa inyong mga anak na talagang mabibihag kayo. In fact, in 70 AD, nabihag ulit yung Jerusalem, yung mga Hudyo, nag-scatter sila. Kaya ang tinawag doon, diaspora. Noong 1948 lang sila nakabalik. Ngayon, nandito tayo sa Samaria. Pero, bakit nire-reveal ni Jesus Christ sa Samaria? Kasi tao din ito eh. Importante dito. In fact, mga inapo, or mga mga lahi ito na Abraham at saka Jacob, no? Sabi dito, but the hour is coming and now is, with the true worshippers will worship the Father in spirit and truth, for the Father is seeking such to worship Him. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. So, parang binago na ni Jesus Christ kasi ang trabaho talaga ni Jesus Christ, i-destroy yung system ng Judaism sa kapanahunan niya. Dinidestroy niya yan, kaya nga nilinis niya yung templo. Yun, yung mga Sabat, dinidestroy niya yan. Parang, hindi naman dinidestroy, pero ibig sabihin, iba ito. At iba, hindi na kayo magsasamba sa, kasi parang, sila talagang diehard sila na, doon lang talaga sila sa, sa templo. In fact, ngayon, yung Wailing Wall, no, na although hindi naman talaga kasama sa templo yan, isang wall lang yan sa west side, doon pa rin nagsasamba, no? Doon pa rin sila umiyak yung mga unbelieving Jews ngayon. So, ngayon, parang binabago na ni Jesus Christ na later on, you will worship God. God is spirit. God is spirit. And you will worship Him in spirit and truth. The woman said to Him, I know that the Messiah is coming, who is called Christ. When He comes, He will tell us all things. So, alam din ng Samaritan na mayroong Messiah na dadating. Sabi na, yung mga questions na mga tinatanong ko, kung saan kami magsasamba, kung sino ba talaga, under ba talaga kami dyan. Ang sabi ni, the Messiah is coming, who is called Christ. When He comes, He will tell us all things. Jesus said to her, I who speak to you am He. So, this is the first time that Jesus Christ revealed talaga, sinabi talaga niya sa tao na siya ang Messiah. At it was spoken sa woman at hindi pa talaga pure na Hudyo, kundi Samaritan woman. No? Ngayon, pumasok na ngayon yung mga alagad niya. In short, babasahin ko lang to hanggang And at this point, His disciples came and they marveled that He talked with a woman. Yet no one said, what do you seek? Or why are you talking with her? The woman then left her water pot, went her way into the city, and said to the men, come, see a man who told me all things that I ever did. Could this be Christ? Then they went out of the city and came to Him. In
Meantime, his disciples urged him, saying, Rabbi, eat. But he said to him, I have food to eat of which you do not know. Therefore, the disciples said to him and to one another, Has anyone brought him anything to eat? Ito, Jesus said to him, My food is to do the will of him who sent me and to finish his work. Do you not say, There are still 4 months, and then comes the harvest? Blessed, behold, I say to you, lift up your eyes and look at the fields, for they are already white for harvest. And he who reaps receives wages and gathers fruit for eternal life, that both he who sows and he who reaps may rejoice together. For in this the saying is true, one sows and another reaps. I sent to reap that for which you have not labored, others have labored that you have entered into their labors. So, ang kwento talaga doon, natapos, bumalik yung Samaritan woman doon sa kanyang city, doon sa village na, at sumigaw sila na ito na yung Christ, no? Could be Christ na kasi nahulaan niya kung sino ako, no? Nahulaan niya, hindi kami nagkita, alam niya mayroon akong previous na 5 husbands at kinakasama ko ngayon ay hindi ko husband, at naniniwala siya na talagang Messiah ito, no? At nag-proclaim siya. At dito ay sa bandang dulo, and many of the Samaritans of the city believed in him because of the word of the woman who testified. He told me all that I ever did. So when the Samaritans had come to him, they urged him to stay with them, and he stayed there 2 days. And many more believed because of his own word. Then they said to the woman, Now we believe, that because of what you said, but for we ourselves have heard him, and we know that he is indeed the Christ, the Savior of the world. So, hindi siya naniniwala, ang mga taga Samaria, na si Jesus Christ talaga ang Messiah, because the woman said, but because they saw, no, na ang ginawa ni Jesus Christ at sa kanyang pag-uusap doon, the Savior of the world. So, bilang pagtatapos po, nakita natin ang account natin dito that there are 4 types of people. The Jews, the believing Jews, na yun ang mga disciples na Moses, ganun. The unbelieving Jews, na existing pa ngayon, but there is a promise for them. The Samaritan na parang hybrid sila, hindi sila Jews, na kasi marami na silang mga nag-integrate na sa iba't ibang lahi, no? And then we Gentiles are very blessed tayo kasi nababasa natin ang Bible at we believe. Kaya nga sabi nito, then they said to the woman, Now we believe, not because of what you said, for we ourselves have heard him, and we know that this indeed the Christ, the Savior of the world. Ang pinaka-take out natin dito, dapat ma-take out natin dito ay, hindi tayo magbibilib dahil may nagpipreach. Nagbibilib tayo kasi sinasaliksik natin ang katotohanan. Sinasaliksik natin ang Bible. Although siguro yung iba sa atin ay hindi pa nakakabasa ng Bible, but because of believing, by believing, faith comes by hearing, and hearing the Word of God, you have the responsibility to seek also personally. Kasi ang mga Hudyo ay very stubborn sila eh. Very stubborn sila. But I believe na pag naniwala sila, they're very powerful parang evangelist. Kaya nga yung 144,000 in the Great Tribulation ay nakaka-save talaga yan. Hindi natin sila magsisi kasi naka-encounter talaga sila ng Torah, naka-encounter sila, piniserve sila ng Panginoon, sinabihan silang ganito talaga, templo, ganito, sumunod sa batas. Sa atin din, minsan sa ating katagalan, kasi Pilipino, under tayo ng how many years ng Spain, at yun na-integrate masyado yung ating kultura sa atin. Na-integrate yung kultura ng relihiyon, pero hindi yan ang reason kung bakit hindi tayo magsasaliksik. Although some of us are stubborn, pero I believe yung mga stubborn, pag na-encounter talaga nila ang truth, parang parang salesman ayaw bumili,
Pero pag na sabi ng maganda talaga to, siya talaga ang endorser. Ganon din po sa iba na nakikinig ngayon. Minsan ang tagal nating mag-believe, no? Sabi natin, hindi na ako alis dito sa aking relihiyon, dito na ako mamamatay. Ito nakakahiya na sa aking pamilya, ito yung binigay sa akin ng aking nanay, ng aking tatay, hindi na ako alis dito. In fact, yung mga pagsasabi natin ng ganon, that is not, kasi sabi ni Jesus Christ, nire-reveal si Jesus Christ. Nire-reveal si Jesus Christ. At sabi nga, that God is spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and truth. Yung mga physical natin, na mga sacraments, mga iba, although mayroon din mga purpose yan, but ang pinaka-importante talaga, we have to worship Him in spirit and truth. You have to sanctify them by truth. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, sanctify them by the truth. Your word is truth sa John 17:17. Na tayo ay napabanal, tayo ay nakakaalala sa katotohanan at ang salita ng katotohanan. So babasahin ko lang yung bilang pagtatapos po yung 2 Corinthians 3:18 kasi ganito yan eh. But we all 2 Corinthians 3:18. But we all with unveiled face, no? Na siyempre pag palagi tayong nakarinig at sa awa ng Diyos mabubuksan ang ating mukha, unveiled, na wala na yung talukbong. Beholding in a mirror the glory of the Lord, no? Beholding means behold, looking, see, no? Behold, pag sinabi mo behold, look, tingnan mo, behold, no? Beholding as the mirror, para tayong mirror, no? The glory of the Lord. Bakit para tayong mirror? When we look at the glory of the Lord, nagre-reflect sa ating buhay kasi mirror tayo. Beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed, no? Transformed, binabago into the same image from glory to glory. So, I believe na ang isang Kristiyano, binabago yan from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Sabi nga, we worship Him in the Spirit and in truth, no? Sabi dito, tayo na wala ng talukbong. So, I believe na pinapanalangin ko kasi anong gagawin natin pag may talukbong? Wala talaga. Pinapanalangin natin na mawala ng talukbong. Pag nawala na yung talukbong, but we all with unveiled face, beholding as in the mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Sabi nga niya sa babae, yung water na ibibigay ko sa iyo, ay magbibigay yan ng Spirit sa iyo. So, John 6:63, ang sabi dito, John 6:63, sabi ito ng John 6:63, sabi dito, it is the Spirit who gives life. The flesh, itong flesh na to, profits nothing. So, maski anong gagawin natin sa flesh, maski anong pang gagawin natin, the flesh profits nothing. It is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The word that I speak to you are spirit and they are life. No? Yung mga word na sinasabi ni Jesus Christ sa ating pakikinig, they are spirit and they are life. So, kung tayo makakarinig, the Spirit, the Word is the Spirit. Kaya nga, naniniwala ko nga, faith comes from hearing and hearing the Word of God. The Word is very powerful, nababago niya ang ating mga buhay. Kaya nga sabi nga sa Isaiah na, hindi ito babalik sa Kanya na walang nagagawa sa ating mga buhay. Yun na nakikinig. Akala mo lang walang nangyayari dyan, pero it is the Spirit that gives life. The Word that I speak to you is Spirit and they give life. So, hindi sa akin, sabi nga, we do not believe because we heard, sabi ng Samaritan woman, we believe because we know that Jesus Christ is really the Messiah, our Savior, and our Lord. So bilang pagtatapos po, uulitin ko po yung gospel kasi marami pong hindi nakakaalam kung paano ba maligtas ng isang tao. Kaligtasan po ng isang tao ay believing on the Lord Jesus Christ, that is the Messiah, and by believing we have life. Because we are all sinners. Number one, we are all sinners. God is very holy. Walang makakalapit sa Kanya na may kasalanan. Kailangan niyang perfect. And only Jesus Christ can give us
righteousness na perfect. And at the same time, He give us the sanctifying effect by the word of the truth na mababago tayo. Although, pinakapatulaga that, you have to believe on the Lord Jesus Christ. We have to believe on the Lord Jesus Christ. That He is the Messiah, and but by believing, you will have eternal life. Last na lang na verse na John 10:20-30, sabi sa John 20:30, 20:30. And truly, Jesus did many other signs in the presence of His disciples, which are not written in this book. But these are written, that you may believe that Jesus is the Christ, the Messiah, no? The Son of God, and that by believing, you have life in His name. You have life in His eternal name. So by believing Jesus Christ, you have life in His name. Maniwala tayo mga kapatid, mga kaibigan, na our salvation is through Jesus, and by believing, we will have eternal life. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, naming Ama, Lord, alam po namin na hindi namin to kaya sa aming sariling katalinuhan sa pag-i-explain kung ano ka, kung sino ka, at anong nagagawa mo sa aming buhay. Ngunit alam po namin, Lord, na ang iyong Espiritu, Lord, nagbibigay ng buhay, Lord, katulad ng water na ibinibigay mo sa amin, Lord, ito ay mag-overflow sa amin, magbibigay sa amin ng unawa, ng glory na mag-reflect sa aming mga buhay, Lord. Lord, patuloy na pinapanalangin, Lord, kung sino mang makarinig sa mga mensahe ito, hindi sa aking mensahe, kundi sa banal na Espiritu po, Lord, na nagpasalita sa pamagitan ko, Lord. Bless mo, Lord, siya, Lord. Buksan mo lang puso at isipan, hindi maging matigas ang puso. Alam po namin, Lord, na ikaw ang nagbubukas ng puso ng bawat isang nakikinig. At kami, Lord, ay niniwala na ang iyong masalita ay makapangyarihan sa lahat, hindi ito babalik sa iyo na walang nagagawa sa iyong buhay. At ang purpose nito, Lord, ay marinig ng taong nasa harapan ng kanyang computer o cellphone upang makita ang iyong kapangyarihan, Lord. Salamat muli, Lord. Salamat sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin. Salamat din po, Lord, sa mga taong binigyan mo ng pagkakataon na makarinig nito. Muli, nagpapasalamat kami sa dakilang pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. God bless po.